chapter 5. Meron pong binabanggit po yung ating Panginoon dito. Matthew chapter 5. Okay. Verse okay, mula po verse 5, no? Hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito ng ating Panginoon sa verse 5, mapapalad ang mga ama-amo sapagkat mamanahin nila ang lupa, no? Mapapalad sila na nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay mabubusog. Verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat makakamtan nila ang kahabagan. Verse 8, mapapalad ang mga dalisay sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So dito ay atin pong nakita na napakarami pong sinasabi dito ang ating Panginoon na mapalad, no? Yung tinatawag na blessed, no? At ang una ay mapalad daw tayo ang mga maaamo, yung ibig sabihin yung tayo, no? Madali tayong sumunod, of course, sa ating Panginoon, sapagkat asabi ho dito, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, ibig sabihin, ito pong lupa na tinutukoy, hindi naman ito literal na lupa, kundi ito po ay lupa po ng tinatawag po na kasaganaan, no, ng ating Panginoon. Okay? So, sa verse 6, mapapalad sila na nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay mabubusog. Yung sa ating paglilingkod na ito, pagka kasi tayo ay hindi tinatawag po na nakaligtaan natin minsan ang gawain ng Diyos, no? Parang tayo ay gutom, no, sa mga aral ng Panginoon. Para bagang hindi kumpleto yung ating buhay, no? Parang bagang nagkaroon ng tinatawag na hindi maganda sa atin pong kalagayan sapagkat ang sabi ho dito, sabi po ni Lord, mapapalad sila na nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay mabubusog. So, ang nagbigay sa atin ng kabusugan, una, of course, yung ating Panginoon, at ang kabusugan ito sa pamagitan po ng mga aral ng ating Diyos na buhay, no? Katwiran ng ating Panginoon. Pag sinabing katwiran ng ating Panginoon, ito po yung mga aral, ito po yung mga sinasabi ng ating Panginoon na kailangan po tayo ay mabubusog po nito, na kahit man tayo nagugutom, o hindi natin minsan nakaligtaan natin minsan ang ating pakikinig ng mga salita ng Diyos, ay nandun po yung kabusugan, no, na ibibigay po ng Diyos sa atin once na tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon. Verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat makakamtan nila ang kahabagan. So, syempre, ang pinakauna na nagbigay sa atin ng kahabagan, walang iba kundi ang ating Diyos. At atin din po yan, atin din po ito mamana o atin din po ito makamtan na sa ating paglilingkod sa Lord. Ito yung kahabagan na ito, no? Kaya nga tayo ay nabubuhay po dito sa lupa, sa mundo, dahil po sa kahabagan ng Diyos, no? Kaya tayo ay nandito pa ngayon, kaya tayo ay malakas, masigla, matatag, dahil nga po sa habag, no, ng ating Panginoon. Maging po yung ating kaligtasan at buhay na wala hanggan, habag din po yan ng ating Diyos. Lahat po yan habag po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, mapalad ang mga mahabagin. Kaya tayo dapat maging mahabagin din. Of course, ang malalaman natin isang tao mahabagin, una, siyempre, hindi po niya tinotolerate yung mali. Tama po? Nandoon po yung kahabagan. Ibig sabihin, nandoon yung puso mo na nahabag ka sa isang tao na hindi mo siya, ibig sabihin, pinababayaan na kung saan ay ang kanyang buhay ay mawala o mapariwara sa paglilingkod po sa Lord. Kaya ang ginagawa natin,
tayo ay lagi pong permis tayo every Saturday na pinapalakas natin ang buhay espiritual ng bawat kapatid. Ikatulad po nito. So sa verse 8, mapapalad ang mga dalisay sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ibig sabihin po, hindi naman ito literal na nakikita mo ang Diyos dahil nga siya ay isang katulad ng tao. Pag sinabi pong mapapalad ang mga dalisay sa puso, ibig sabihin, ang puso po ng isang tao, yung tama, yung motibo sa paglilingkod sa Lord. Yung sinasapuso mo, yung mga ginagawa mo para sa ating Panginoon, no? Kaya ang sabi ni Lord, mapapalad ang mga dalisay, yung mga malinis, no? Na puso sa harapan po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag malinis ang puso natin, ang paglilingkod natin, syempre, totoo, tunay. Tama po? At meron pong tinatawag na sinseridad at katotohanan, no, sa harapan po ng ating Panginoon. Kung inyo pong natandaan ang sinabi po ni Joshua na mahalaga pala yung paglilingkod sa Lord na merong sinseridad at katotohanan. Okay? Sapagkat, ang sabi dito, makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, paghaharian tayo ng ating Panginoon. No? Siya pong mag-ahari sa atin, siya po nasa puso natin, siya ang sa buhay po natin, at siya po ang nananahan po sa atin dito, no? At alam po natin na tayo po ay templo po ng Diyos, no? Pag sinabing templo ng Diyos, tayo ay ibig sabihin nananahan po sa atin ang ating Diyos na buhay, nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, no? Kaya ang sabi dito ay mapalad siya sapagkat makikita niya ang Diyos, no, sa kanyang buhay, syempre. Ibig sabihin, nandoon po yung presensya ng Panginoon sa atin, nandoon yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, kasi ang puso natin ay dalisay, malinis po, no, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. So, ang gusto lamang naman kasi ni Lord, yung maging totoo tayo sa ating Panginoon. Okay? At maging malinis po yung puso natin, na ang motibo po, ang pakay po natin, hindi po sa kung anumang mga bagay, kundi ang pakay natin kung bakit tayo naglilingkod, una, ating bigyan ng karangalan yung ating Diyos. Pangalawa, para po ang mga anak ng Diyos ay hindi mawala sa paglilingkod. Tama po? Kaya ginagawa po natin ito, ang mga bagay na ito. Para lumakas, sumigla. Paano gawin o ano po ba ang gagawin ng isang mananampalataya para siya ay manatili sa Lord? Tuloy-tuloy. And syempre, kailangan siyang lumakas, sumigla sa kanyang buhay espiritual. Kaya mahalaga yung pananalangin, mahalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos, at mahalaga ito po yung ating ginagawa ngayon, pagpapalakasan po, no, sa isa't isa. Yung ating espiritual mahalaga, kalakasan espiritual ay importante po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kung sa physical pa, ang kinakain natin, kailangan dapat may mga vitamins, no? May mga vitamina. Kasi ang physical na katawan natin, pinapakain natin ng mga bagay na walang vitamina, manghihina din po. Ganon din po ang ating buhay spiritual, pinapakain din natin ng mga salita ng Diyos. At alam po natin salita ng Diyos ay katulad po yan ng gatas, no, na salita ng ating Panginoon. So, napakahalaga na tayo, kahit man ano pong sabihin ng tao sa atin, tandaan po natin, ang ginagawa po natin ay natutuwa po yung Diyos, no? Ang ginagawa natin, totoo at tunay sa harapan po ng ating Panginoon. So, ang piniplease natin dito ang Diyos, hindi ang tao. Tama po? Kasi kung ang tao ang piniplease natin sa buhay natin, o tinataas, wala po. Maaring hindi na po tayo tatagal, no, sa ating paglilingkod. Pero kasi ang ating ginagawa na ito, para po ito sa ating Panginoon. Kaya, sinasabi ni Lord na mapalad tayo, kasi po, tayo po ay nadatnan ng biyaya po ng ating Panginoon. Tayo po ay nadatnan ng awa ng ating Panginoon. Kaya mapalad talaga tayo, no? Sapagkat ilang milyon-milyon na mga tao, no, sa buong mundo, o bilyon sa buong mundo, isa po tayo sa pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, sa kaligtasan, isa tayo sa tinubos ni Kristo,
isa po tayo sa binago ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Dapat magpatuloy po tayo sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Kahit ganito lamang na bagamat sinasabi natin na para bagang ang ginagawa natin para bagang corny, no? Kasi maraming nasasabi corny daw yung ating pagsamba, no? Kasi wala daw instrumento, walang sayawan, walang entertainment. Wala naman po talaga kasi ang tinataas natin si Lord, di ba? So hindi naman natin tinataas yung tao. Ngayon, kung tao tinataas natin, di kukuha natin ng artista, di ba? Para po dudumugin tayo. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang totoo at tunay na paglilingkod po sa Lord. Kaya salamat po sa Lord at naging kabahagi po tayo ngayon lahat at sama-sama po tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Okay, purihin po ang Diyos at yun lamang po, nawa ay lagi tayo maging mapalad po sa ating Panginoon. Tayong lahat po